mating and common. Okay, we'll start in introduction. So we all know that shrimp are in, what do you call this one? The taxonomy of the shrimp is belong to kingdom Animalia, phylum Arthropoda, and class Crustacea, and order Decapoda, and then family Pinidae. Because we will include all types of shrimp, the Monodon, the Baname, Citiferous, Mergenses, and many else. But this is just what do you call this one? Yung isahan na talaga. So we all know that schooners are found in the offshore. So nakikita natin doon sa sandy bottom. Around 20 to 40 meters yung lalim ng tubig. And then after that, the larvae move towards the coast. And then this one, estuarine. So pumapasok ang mga larvae dito at ito ang nagsisilbing nursery ground nila. And then after they grow, or which is juvenile stage, nagsisimula na naman itong pumunta sa laot para magparami ulit. So ganun yung life cycle ng ating hipon. So ito ay classified into two groups. The first one is wandering group and then the burrowing group. From the word itself, the wandering is anong pagkakaintindi niyo sa wandering group? So, wala. Hello? Nahihiya po siguro sila, sir. Okay. Sige, makikinig na lang. Okay. Yung wandering group natin is, they were like on school. Define yung age group nila, tapos always on the move. Bale, wandering. Parang palipat-lipat talaga. Tapos yung nila activity is day and night. Hindi lang gabi, hindi lang ganon. So they prefer turbid water with soft and mud bottom, while the burrow slightly or not at all. While this one, the burrowing group, prefers certain habitat. Parang dyan lang talaga. Pero they do not travel with the same age group. Parang lang, loner, mga ganon. They show marked nocturnal activity. So sa gabi lang yung nila, mga ginagawa nila. Hindi sila masyadong active during daytime. So of course, burrowing sila. So they burrow themselves in the bottom substratum during the day and emerging at night to search for food. So this diurnal activity is closely associated with changes in light intensity, but also due to other factors. So mga pagkain, lalabas na yan sila. Kung malinaw yung tubig. So ganun yung burrowing group. So sa shrimp morphology naman, hindi ko na in-include yung internal, yung reproductive itself ng shrimp. So dito na lang ako nag-focus sa external morphology because mostly of the diseases are externally related na mga disease na umaatake. So we have the first one, antenna. So this antenna and then antennule. This one are for the assessment of chemicals in water, chemicals and physical characteristic. Parang nagiging sense organ to ng mga hipon. So the antennule is the detector of hydrodynamic, parang mga vibration, ganun. While the rostrum are the pointed nose or the beak-like. This is used for attack and defense.
And then the compound eyes, which means it has a tiny independent photoreception. So madami, parang sa mantis shrimp, mga ganun, lahat. So nakikita niya halos ang paligid. While this is the part of cephalothorax. And then this one is abdomen. So this is the telson. Ito yung for the rapid, kunwari natatakot yung hipon natin, ito yung ginagamit nila para makatakas. And then next is the oropods. Ito yung magsisilbing swimming legs. Ito yung nagsisilbing parang maneuvering ng hipon. So, pwedeng lumangoy ang hipon pa forward or backward. And then steering. Ayan. So, this is the swimming legs, the pleopods for swimming, of course, and then the walking legs. So, this is the carapace. Serve as protection for the shrimp hepatopancreas, which is in the inside. And then this is the thickest shell among all, because this one not so thick, only thin part. So, okay na tayo dito. Walang tanong? Mamaya po sir daw, after nyo daw po, marami daw po silang tanong. Okay, thank you po. Okay, for the life stages, we have a lot of life stages from egg, and then no fly after 12 hours. So these are our no fly, and then no fly has 5 stages. No fly 1, no fly 2, 3, 4, 5. And that is every stage that will take only around 3 to 4 hours. So as from no fly 1, madadagdagan lang yung site niya. Ito yung site. Yan. Yung mga cervical spine. Ayan. Madadagdagan lang hanggang dumami yung sa no-fly hanggang no-fly 5. And then the Zoya 1, this is the Zoya stage. So see the differences. Later on I will tackle. Usually right now, this is not only 30 hours. Actually, it's 24 hours already. And then convert to Zoya 1. Depending on the parameters. If the parameters has met, so 24 hours, it is Zoya 1 already. And then Zoya 2, 24 hours again. And then some development. And then Zoya 3. And then after Zoya 3, after 24 hours again, meiosis 1, 2, meiosis 3, and then post larvae. So for the Zoya 1, okay, Zoya 1. So this is Zoya 1. So we observe Zoya 1. Nakikita na natin yung compound eye, parang nabubukol na. Tapos yung eye stalk dito is wala pa. Ito yung eye stalk dito. Ayan. Pag Zoya 2 na, makikita na talaga natin yung mismong compound eye niya, di ba? Kita na natin. And then makikita na din si rostrum. Ito 'yon. While Zoya 3, ayan, kita niya naman ang difference nila. Ito yung Zoya 2. Sa Zoya 3, hahaba na yung abdominal parts ng ating Zoya. So, yun ang sa Zoya. While meiosis, from Zoya 3, after 24 hours, so, ang swimming legs or pleopod, yung pinakauna, yung mismong ugat ng ating pleopod ay present na. While sa second segment naman, yung meiosis 2 pala, second segment natin is present na. And then, sa meiosis 3, everything is complete na for pleopod.
So everything is present na in MySys3. After 24 hours from MySys3, they will convert again to post-larvae. So for post-larvae naman is the young metamorphosis. So complete na yung body parts. Ayan. Tapos may mga sitae na din yung leopard natin. Ayan, yan yung mga sitae, yung parang balahibo. So, molting and mating. So, molting have 4 stages. The pre-molt, molting, and the post-molt, and intermolt. In pre-molt, dito natin maobserbahan yung hipon natin ay may nilalabas na exoskeleton. Pero hindi pa, parang ano pa lang, yung parang tubal, ayun, nilalabas na niya yung tubal, pero hindi pa siya tinanggal. Well, molting, dito, yung molting na, dito na yung pagtatanggal, parang nagsisipart na yung cuticle ng bagong exoskeleton at lumang exoskeleton. And then sa post-molt naman, dito na yung shedding of the skin. So pagtanggal ng yung lumang, parang tawag dito? Paano yan pag nagbibihis? Tinatanggal na yung ganun, yung old na exoskeleton. While intermolt naman, dito natin maoobserbahan na matigas na yung bagong exoskeleton. Dahil sa pagsipsip ng mga minerals na kailangan like calcium, magnesium. So ganun yung kailangan ng hipon natin para mas matigas yung kanyang exoskeleton, bagong exoskeleton. Kapag nagmo-molt yung natin, yung hipon, ibig sabihin lumalaki din sila. So kapag lumalaki na din sila, mas mataas na din yung consumption nila sa pagkain. So ito yung mangyayari sa pre-molt at sa molting stage. Pero observe natin na nagsisimula na yan ang molting stage dito. Ayan. Ganito yung pag-shed. Ayan, tinatanggal na niya. Tignan niyo. Ayan. Yan yung post-molt. And then later on, ayan, bakit mating na yung sunod natin sa post-intermolt? Usually kasi, ayan. Okay, after molting, nagsisimula na din yung mating ng mga hipon. Ito pala ay Penaeus monodon. So, diba nag-molting na. Ang mangyayari doon, yung babae natin ay nagre-release ng pheromones. Pag nag-release ng pheromones na, so yung lalaki attractive at magmi-mating sila doon. So simula pagkaka-molting, yung babae nag-release ng pheromones, tapos yung mating will start. So ganito yung anong ginagawa ng hipon habang mating, ganito. Ayan. Ito yung babae, ito yung lalaki. Tapos, ayan, gumaganon yung lalaki. Bakit ganon? Kasi nanditong banda yung part ng dito. Malapit, ito yung abdomen, ito yung cephalothorax, diba? Sa ilalim dito sa bandang sa gitna ng parts na to, diyan yung ating nila, sex organ. So ayan, tapos na yung mating diyan. So to identify their sex through morphology, external morphology, so ito yung sa sa babae, Thelycum, and then Pitasma for lalaki. So observe, ayan, walang ganito kalaki. So kung kukuha kayo ng broodstock, which is yung mother natin, yung mother shrimp natin, around mga 6 inches like that. Sa haba na may. Pero pag sa sa tiger monodon, mas malaki yun.
yung broodstock ng mundo doon. So, ito yung sa lalaki, Pitasma, and then Telecom for female sex organ. So, that's it for our introduction and the life cycle of the shrimp. And now, we will tackle about the shrimp common diseases. Actually, have a lot to discuss, but I only select around 10, which is really common. So the first one is the white spot, the WSSV, TSV, and then infectious myonecrosis virus, and then infectious hypodermal and hematopoietic necrosis virus, abdominal, the ASDD, vibriosis, and then appends, fouling organism, and then enterocytosome hepatopinae, or EHP. So the first one is the white spot syndrome. Oh, you know, my white faces disease. The first one is WSSV. It is really common. So ito yung pinakauna at tinututukan na sakit. Kasi kapag nagkasakit, around 6 hours lang, nagsisimula na yung mass mortality. So within 1 day, ubos na yan, 100% mortality sa WSSV. So it is a tail rod shape envelope double-stranded DNA approximate around 275 times 129 with a large genome of 300 kb. Ito yung diameter niya. Yan. So, of course, pag nagka WSSB, yung ating hipon nanghihina, tapos ayaw kumain. So, yun yung mga early sign ng hipon natin. While meron ding nakikitang white spot. Ito yun, ayan. Sa katawan ng hipon. Tapos, yung hipon din natin ay pink to reddish in color. Yan. Mga ganyan. Diyan banda, magpupula na parang maluluto na ganun. And then, sabi ko, rapid and high mortality rate. So, ito si WSSV ay DNA type, double-stranded. So, meaning to say, consists of 2 polynucleotides chain. So, DNA ito ay DNA virus. While this one is RNA, TSV. TSV naman ay RNA. Ang kaibahan ng DNA type is at RNA, yung isa is ribo and then yung isa deoxyribonucleic acid, which means yung thymine sa DNA napapalitan ng uracil. So, di ba tama? Cytosine, guanine, adenine, and uracil for RNA. And then DNA is cytosine, guanine, adenine, and thymine. So, yun yung sa TSV ay sa DNA. Okay, ang TSV namin or Taura syndrome virus ay cytoplasmic, which means may liquid siya sa loob. Non-envelope, explain ko pa lang yung envelope type. Ayan, pag envelope naman, gaya ni COVID is envelope type. Meron silang lipids. Lipids which is derived from the host. Parang covering nila. Okay, yung virus kasi merong envelope at non-envelope. Yung envelope ay kailangan nila, may lipids covers siya. While non-envelope does not require lipids to penetrate sa kanyang host body. So, icosahedral, parang ano po man to? Madaming icosahedron, ganun.
yung form niya. And then 32 in diameter. And then its genome consists of a linear positive single stranded RNA. Ayan. Around 10.2 kb yung laman ng genomes niya. While dito is 300 kb. So mataas yung ano niya. Mahaba pala, hindi mataas. And then kapag na-infected na yung hipon natin ng TSV, yung kulay niya ay pale reddish coloration malapit sa ito, bandang dito. Tapos, we observe soft shell. Ganito yung kulay ng soft shell. Tapos, ito yung isa dito, empty gut. Ayan. Colorless yung ano dito. Tapos, black lesion, yung mga itim-itim sa balat niya. Kapag black lesion, ibig sabihin, mamamatay yan sa pangalawang molting niya. Yung next molting, mamamatay na yan. Kasi may black lesion na yan sa loob. Okay. For infectious myonecrosis virus naman, spherical envelope. So, spherical, para siyang ano, ito yung circle, pang gumaganon yung ano niya. Wait. Ganun yung text sa labas niya. And then same, cytoplasmic double-stranded. So usually, di ba, ang RNA natin, ang RNA ay usually single-stranded. Meaning to say, ito yung, wala kasi akong picture dito eh. Sa DNA natin, di ba, double helix yan? Sa RNA, usually single lang. Hindi, di ba, sa may double helix yung DNA. Yung DNA din naman pwedeng single. But the composition is thymine. While the other one is uracil, which is the RNA. Dito, IMNV double-stranded siya, meaning to say, helix talaga yung forma niya. But, ang ano niya is uracil. So, if the shrimp is infected with infectious myonecrosis virus, ito yung ma-obserbahan natin. Ayan. White necrosis or YAS. So, yan yung IMNV. So, ito naman si infectious hypodermal and hepatoic necrosis virus. Same, icosahedral but non-enveloped virus. And then it is single DNA. So, ayun na, single DNA. With 4.1 kb na yung code niya sa genomes. And then, kapag infected, yung ano niya, yung growth niya ay nare-reduce at we observe in our pond uneven size. Mayroong malaki, mayroong mas maliit, ganun. And then deformities. Ayan yung mga deformities niya. Ayan. So, okay na tayo dito sa ano. For ASDD naman, hindi to ano siya. Hindi naman siya deadly but pangit siya sa shrimp natin. Kasi ang nangyayari kapag hinarvest na natin, ganito yung mga parts niya. This one is observable from larvae pa, post-larvae, PL stages. Ayan. Okay. Ayan. Kapag may ASDD na, it will show abnormal zigzag pattern. Ito yon. Or buccal. May buccal yan. Ito ay more likely are in virus. And then still non-enveloped with 20 to 22 nanometer in the cytoplasm of the muscle and the neural tissue. So, ito yung ma-obserbahan natin. Start from post-larvae.
Next is the vibriosis bacteria. It is gram-negative, meaning to say, gram-negative, mas makapal yung ano niya, yung, ay, hindi. Mas manipis po, sir, yung kanyang Mas manipis yung 50 glycan. mas manipis yung peptidoglycan ng vibriosis. Yan yung gram-negative. And then short rod, motile, and oxidized positive bacteria. Ito namang si Vibrio harvey, which is the bioluminescent bacteria. Ito yung pinaka-deadly sa shrimp natin. So, short rod, meaning to say the shape is spiral. But konting curve lang. Parang beans. Ganun yung shape ng vibriosis. Ito yung makikita natin. Ito yung green colony and then yellow colony. Ito, okay lang to, mga minimal lang, okay pa yan. But more than, kailangan mo mag-water exchange or magpalit ng tubig kaagad para maiwasan nating mortality sa ating culture. So for APENS naman, or the early mortality syndrome or the acute hepatopancreatic necrosis disease, ayan, the bacteria grows and produce toxin. Ito yung Vibrio parahemolyticus. Kasi pag madumi na yung tangke natin, ang mangyayari, yung from mold, pang shrimp feeds, yung dumi, ayun, magiging dissolved organic carbon, which is ito yung pagkain ng ating hipon. So ang mangyayari diyan, maapektuhan din ating hipon diyan. Magkakaganito, ayan yung itsura ng infected ng So Vibrio parahemolyticus ang nagko-cause ng APENS. And then early mortality syndrome, di ba? So sa ano pa lang ito, nasa ano pa lang ito Number 2, ganun. Patay na yung mga hipon. Nagko-cause na siya ng mortality. And then the fungal infection. So this is not filamentous, but this is zootomium. But I don't have photo for filamentous bacteria. For filamentous naman, para siyang filaments. Ayan. Tapos, ang nangyayari kasi dito ay kapag infected ng fungal infection yung hipon natin, mahirapan silang mag-molt. Pag mahirapang mag-molt, mamamatay sila pag natagalan yung pag-molting. Ito naman ay hindi natin talaga maiiwasan. Meron talagang ganito kasi makikita at meron ito sa ating katubigan, sa marine environment. And then, yun nga lang, yung substrate for attachment ng mga ito ay yung hipon natin. So we have zootomium and verticilla and epistylis. So pag meron na kayong ganito, of course, water exchange or 100% water exchange. Ganon ang gagawin ninyo. Pag hindi maka-molt, again, mortality yung mangyayari. So, DEHP, ito ay parang Mycosporidian. Wala, mali yung puto. Patay. Hindi ito yung puto ng EHP. Hindi ito. Hindi ko lang napalitan. Isa siyang parasite na sinisira yung hepatopancreas ng ating hipon. Yung hepatopancreas kasi, ito yung nagiging food storage, nagiging immune system ng ating hipon. So kapag meron tayong ganitong parasite, ayun, inaatake yung hepatopancreas at that will cause mortality to our shrimp. Hindi ito yung picture
And then what white faces disease naman, somehow related yung Vibrio or at parasitic protozoa. Pero usually, kapag na-infected sila ng white faces disease, ang nakikita natin ay yung endoparasite, which is Gregarins. Ayan. Nasa loob, sa mismong yung tae ng yung tae ng hipon ay kulay puti, tapos merong ganitong makikita. Ito ay sa study. Nakita din namin na may ganito, lobialis, parahemolyticus. Pero usually, kapag mahina na yung hipon natin, easy to attach na tong mga ganito, mga Vibrio. Mabilis na lang sila. So, why do we need to tackle common diseases? So, of course, dahil sa mortality, mga morbidity, and then growth reduction, tapos madami ka nang pinapakain. Ayun, kapag din ito sa broodstock, kapag na-infect din sila, so kakaunti lang yung release nilang mga itlog, mahina na yung reproductive na yung pagproduce. So bad appearance, taste, or texture. And then, because we are farmer, so of course, mawawalan tayo ng capital or kita, income. Ayun. May tanong ako. Pwede ba nating kainin yung mga hipon na infected ng mga virus? Anyone would answer that one. Anyone from the mentees? Tingin nyo, yung mga infected, kunyari infected ng white spot syndrome virus, can it be eaten? Okay, may answer dito po tayo, sir. Yes, I think it is edible. How about the others? Sige na, class, anong tingin ninyo? Kasi for example, sa white spot syndrome virus, nakikita nyo agad, but some of these diseases na pinakita, hindi ganun agad nakikita on its personal appearance. Yes, but not recommended according to Lemark. How about others? Pwede po, kaya lang hindi masarap. Natikman mo na, Ani? Okay, how about the others? Ano sa tingin ninyo? Ako siguro personally baka pwede. Pero kasi pag white spot, rotten yung kanyang amoy but I'm not really sure po, sir, sa ibang shrimp infected by other diseases. Actually, pag nagkaka-WSSV, ang ginagawa ay yung quick harvest talaga. Harvestin na lang yun, tapos yung mga kasi meron makakain pa kasi natin to. Ay hindi talaga makakain natin. Hindi parang hindi lang makakain siya dahil itong mga virus naman na ito ay hindi siya zoonotic in nature. And then this one could be can we kill this virus or no? Mamamatay ba tong virus or hindi? Nope. Who else? Sino pang may mga sagot dyan? Yan, sagot na kayo. Katingin ninyo. About the others, wala kayong tawag dito? No? Nope? Yeah, correct. It's correct na hindi talaga namamatay yung virus. Na inactivate ang term yun. Na inactivate lang natin yung virus. But somehow, kapag meron na naman siyang host, nandyan na naman si host, nangihina, ayun, ma-atake naman ulit. That is why in Philippines,
mostly our customer. Hindi ko lang sasabihin because bawal yon. Meron talagang problema sa WSSB. Ayun. Actually, ang pinakatitignan lang namin dito ay WSSB tsaka itong appends. Kasi ito ay mass mortality. Ito, mass mortality, kahit sa anong part, ay kahit anong stage ng hipon, patay ka agad yan kapag mayroong 2 or 3 infected. Dito naman, hindi mass mortality pero hindi sabayan. Ay, hindi sabayan. Hindi yung hindi sa yung latter part na sa grow out, hindi. Sa ano pa to? Post larvae, ayun. Kaya ito chine-check namin kasi it might be galing sa amin or doon na talaga. Kapag galing sa amin, so ang mangyayari doon, pinapalitan talaga namin yung mismong fry na dineliver namin sa kanila. So, yes, nakakain natin yung hipon as long as niluluto natin ng maayos. Hindi naman to zoonotic in nature, but pangit na din yung lasa niya. Fouling. Ayun, mabaho. So, pero pag wala na talaga, kinakain talaga yung infected. Actually, WSSB is, meron din to sa crabs. But crabs are immune. Ang shrimp ay hindi. Kaya, di ba, pag sa isang hatchery, may biosecurity, bawal yung crabs, birds, might be may mga diseases na dinadala. Kaya yun yung nangyayari. Yun yung ginagawa. So, meron po, yung naman is, yung virus, hindi natin na mamatay. Na-inactivate lang natin by using chemicals. Madami. Merong chlorine. Potassium permanganate. Ayun. Kaso bawal na yung potassium permanganate ngayon. So, any question po? Ayan, thank you po, sir. So, mayroon ditong question kanina yung isang student. Saan ba yun? L-Vanamay po ba or pwede din na P-Vanamay? Ano po ba dapat gamitin? P-Vanamay or L-Vanamay? Actually, ginagamit namin ngayon is Pineus Vanamay. Kasi ang parehas lang din dito, Pineus Vanamay at Pineus Vanamay. At ginagamit namin ngayon is the Pineus Vanamay. Mas formal kasi yung and then meron, nakalimutan kong real issue dito sa sa L Vanamay. Okay, so ayun siya. Pero wala namang doon, wala namang mali doon. Interchangeable naman sila, oo. Interchangeable yes naman. But mostly in literature kasi, you can see it na ginagamit nila is dito Pineus. By the way, I forgot to cite example from this one. The groups. This one. So, sa wandering group natin, mostly mga white shrimp, white Pacific shrimp, Atlantic Pacific shrimp, mga ganon. Banana shrimp, ayan. Indian shrimp, ayan. Dito. Yung Haponicos naman, dito. O yung monodon. Napapansin nyo, yung monodon mag-isa, ganon. Loner, ganon. Hindi mo nahuhuling sa bayan lahat. Not unless nagko-culture ka. So ito yung iba ng dalawa. Dito din si Pineus Vanamay sa wandering. Opo. Yun. So, basically, Pineus Vanamay, dito Pineus Vanamay is white like shrimp and Pineus monodon is black tiger shrimp. Tama po yes. ba? Yun. Black tiger shrimp po. So, meron dito. Ayan. Paano ma-prevent control ang spread ng virus po? Na ito. Okay, ayan. Sinagot na po yan ni biosecurity measure po. Ayan. Sa biosecurity measure, ayan, this is to prevent
or to lessen the spread of the virus if there is already. So ang biosecurity measures namin ay from clothings, kailangan magbota ka. Yan. Magbota ka tapos every corner has a foot bath. Ano yung foot bath? Yung 200 ppm na concentration doon sa na chlorine. So every time na maglalakad ka, doon ka papasok muna para hindi ka makapagkalat ng sakit. Aside from sa din, kailangan malinis talaga yung mga gamit na gagamitin nyo for feeding. Pagkatapos ng feeding, tinitreat namin yan ng iodine, gano'n. Mga 1,000 ppm na iodine para maiwasan. Yan lang yung pero madami talagang biosecurity, especially in hatcheries. Ayan, paano po ma-prevent/control ang spread ng mga virus po na ito? For example, this pan has been infected with the virus. So, first, ang ginagawa, ito yung pan. Ito yung, saan ba yan? Magdadraw ba ako? For example, ito na lang yung PPT ko. Ito yung pan, ito yung corner. Nilalagyan namin ng foot bath dito, 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 dito. So every time na may papasok at lalabas, dadaan muna dito para tapos yung tao mismo na nag-handle or nag-aalaga dito, hindi mo na papagalawin sa ibang pan. And then to prevent, ginagamit talaga namin is yung chlorine at saka yung bawal ata to sabihin. Meron kaming chemicals na ginagamit. Ayun, meron po kayo sigurong sir, no, binibiling chemicals. But sa amin para patayin yung yung tinitreat yung mismong pan. Hindi ba pwedeng sir, formalin and chlorine? Ang formalin naman ay lang. Pero hindi siya effective. Usually chlorine talaga yung pinaka-effective. So ayun, tandaan nyo, klasa. Chlorine ang pinaka-effective among all. Kasi hindi na kami gumagamit ng yung potassium permanganate. Ayan. Bawal na yan. Aside from chlorine, ayan, ginagamit yung potassium permanganate. May tanong pa ba? Ayan, meron pong tanong isa, considering virus can affect both crustacean species, meron po ba degree of infection between shrimp and crab? Yes, pero hindi ko lang alam. For example, WSSB, ayan. Tignan mo sa crab, hindi lala, parang wala lang nangyayari. While shrimp, kapag nagka-WSSB naman, ayun, mas malala kaagad. Mortality yung cost niyan. Yung crab, buhay pa yan. Yes. Tandaan nyo, so, hindi ko... vector lang si crab. Vector lang siya carrier. Yeah. So, ayun. How about combining shrimp with finfish like tilapia or bangus? Yes, that is polyculture. Tama po ba? But, pag sa shrimping kasi yung term, we will not recommend na mag polyculture. Because ang shrimp kasi is very from grow out, very sensitive when it comes to the physicochemicals parameters. Tapos yung tilapia naman, hindi siya sensitive masyado. Very hardy yung tilapia, di ba? But some of the yung mga aquaculturists natin, gusto nila for space convenient, but for mass production of the shrimp, that is not convenient and that is not recommendable. So if I were you, kung gusto mo shrimp lang, kasi mas malaki kita talaga ng shrimp ngayon.
Ayun. So, any other questions? Ay, mga physical, mga parameters kung mga optimum parameters ng hipon. So, ang tinitignan natin ay first is the temperature. Ang temperature natin is around 30 to 32. Pag 29, okay lang. But their feeding habit will be reduced. Hindi sila masyadong kumakain. Kapag hindi sila kumain, ayun, manghihina at mamamatay. Ganyan yun. So 30 to 32. Ayan, kapag nag-32 ka, 32 degrees Celsius ka, na-achieve mo yan. Yung no-fly natin, mag-i-skip ng Zoya to yan within 24 hours. Trust me. No-fly 5, ay no-fly 2, 24 hours lang Zoya to na yan. And then, Zoya to magiging Zoya Mysis, which is yung meron ng Zoya 3 pa at Mysis 1 na. So kaya yung technology kasi namin ngayon ay skipping of these stages. Yan. Kunwari Mysis 1 pa ngayon, bukas na yan, may post larvae na. Yung difference ng Mysis at post larvae, hindi lang si Tay, their swimming behavior. Pag sa Mysis kasi, backward pa yung paglangoy niya. While post larvae is forward na. Yun yung difference nila. So, distinct character ng mga no-fly Zoya 1, phototactic, attractive sila sa mismong light. Yan. Kung saan yung mas maliwanag, pupunta sila doon. While this one, post larvae is nagsisimula na silang bintik feeder. Nasa ilalim, minsan pag wala ng pagkain doon, sa taas na ganun. So observable yan, lalo na kapag nandito kayo. So any question? Ay, magbabasa pala tayo. As of now, walang available na vaccine ang WSSB. But right now, we have that one specific SPF and then SPR. Ayan. Meron tayong specific pathogen free and then specific pathogen resistance. Yung yung TSB, ito. Ay, yes. TSB natin, meron na kaming good stock na resistant dito. So, meron na kaming ganyan. Si WSSB wala pa. Bali, kailangan lang dapat malinis or pathogen free yung broodstock natin. Para yung mga egg nito, maganda yung quality. So may mga tanong pa ba? Yan, any questions pa? Ang hirap pag Tagalog. Ayan nga. Sige, sure sir, no problem. Yeah, din with name, Bisaya kasi. din para ano po tayo, kami, marami mga students din tayo dito from Visayas, mga Bisaya, ang dami po nila dito. Marami po tayo dito, we have from, VSU, and then of course, may iba't ibang languages din. From Hiligaynon, ganon. So, ayun po. Any other questions, mentees? Ayan. So, baka meron kayong gustong itanong na tip kay Sir Nel. Kami, so yung ibibigay sa atin ni Sir Nel na presentation niya, detailed na. Actually, sir, well appreciated talaga kasi first time kong makakita nung shrimp na nagmi-mate. Oo. So, ayan. Oo, nakakatuwa. Ganun pala siya. Ay, by the way, nag-a-update po kami para mas ang ina-update natin ay yung female. It's either 2-eye or 1-eye. But 3/4, bali from the eye stalk, ayan. Mag-iwan ka lang ng 1/4.
Kasi yung I ng babae ay may GIH, yung yung hormone. Oo. Yes. Ablation. Ablation yung term. Bali, Ablation, yes. I tinatanggal. stop Ilang mata po ba, IVF. sir? Ilang mata yung tinatanggal? Isa or dalawa? Sa amin is isa lang. Okay. So, Ayan. Ayan. Papunta na yan. Ayan. Okay. Nalabas to sa board exam yung term na ablation, yung Opo. mata in order to promote growth. So, ayan siya. Any other questions pa po? Okay. So, if wala na po tayong questions, bibigyan po tayo ni Sir Nel ng kanyang copy ng presentation na meron ng mga detailed definitions. Tama po ba, sir? Opo. Yes po. Thank you so much. Ito po yung actual pictures niyo po, sir, from CP Aqua. Yes po. Okay. Well, first time namin makikita ng shrimp na parang on the stage na magmo-molt. Ako sa part ko ha. Pero I don't know sa ibang students here. Okay. So, Sir Nel, thank you so much for tawag dito. Ipapadala ko na lang po sa inyo yung inyong certificate. Kasi po since it's a free review, yung amin lang po ma-afford is free certificate. I mean certificate. Thank you po dyan. Sir, thank you so much for accepting our invitation. Class, you can answer again yung natin, mock exam. Ipopost ko siya sa ating Google Classroom so that we can assess paano kayo nag-improve. So, siguro parang mouthful sa atin, sa inyo, yung mga pangalan ng mga tawag dito, ng mga sakit ng shrimp. But, kaya nyo yan, tandaan nyo, lagi kayong babalik doon sa kanyang parang root word, mga words niya, para mas maintindihan. Okay, can you please turn on your cam so that we can take a picture with our lecturer? Ayan, ito po yung aming mga magaganda at gwapong mga participants. Parang nasa office pa po kayo, sir. Opo. Ayan, thank you so much. Sir, baka meron kayong posting dyan ng mga new job hire sa CP Aqua. Ay, opo. Actually, ang company namin is top 2 richest company in Asia. I think this 2022, I think nasa top 6, top 10 pa rin yung as the richest company. And we are the number 1 producing the fry here in the Philippines. Luzon, Visayas, Mindanao. We have Calatagan Hatchery, and then we have also Dumaguete and Jinsan Hatchery. Ayan. Yes, CP Aqua. So you can find or contact me anytime if you have questions about shrimping. Ayan. Including farms, yes. Farms, grow out, yan. Pero baka meron po kayong other reading materials about shrimp. Ano po naman? Yes po. I will na lang po, including the standard that we are following, like that. Okay, sige po, sir. Thank you so much. Kasi ang hirap hanap din sa site, especially yung mga pinrint ni BFAR, yung parang yung about culture, parang ang hirap humanap. So, thank you po, well appreciated po sa mga isisend niyo po sa aming resources. Okay, so Sir Nel, thank you talaga again for accepting our invitation na maka-lecture po kayo sa amin. Reminder again, mentees, attendance, tsaka evaluation sheet, please. Nagpi-please na ako sa inyo. So nakikita niyo siya sa link, i-upload ko din siya. So, hintayin niyo na lang po later